Hello everyone! So, welcome back sa ating vlog, no? So, yan yung bahay namin. First house namin dito sa Canada. So, it's officially sold. At least dito sa Calgary. Kala mo naman, Canada. So, it's officially sold na. So, tutur namin kayo ngayong wala ng laman and malinis na yung bahay. So, ito guys yung bahay. Yan, palakasin natin. Yan. So, dito sa loob, yan, malinis na siya at maayos na. Wala nang mga kalat, wala nang mga gamit. So, ganito nung kinuha namin siya guys, no? Wala kaming pinagawa dito, yung basement lang. So, yan. So, dito yung living area namin. Yun yung kitchen. And then, andito yung dinette. Ay, dinette tuloy. Parang, tawag dito, babe? Dining area, pero mas maliit na dining lang to. Tapos ito yung washroom namin sa baba. Tapos ganito yung tsura ng kitchen namin. Punahan doon sa kitchen, babe. Reference. So, ganyan magluto dati si Deno. Paano magluto, babe? Nang walang laman. So, yan. Yung backyard, dito yung backyard. Alam ko malinis na rin yung backyard. Ito yung backyard. Right. Okay, malinis na. Wala nang laman dyan. Ito lang yung pad na sa atin or kanila na yung sa amin dati. Yun lang yung pad namin. Oops. Sorry. Malinis na yung ano, babe? Malinis na yung ref? Malinis na yung ref, babe. So, yan. Buti pa itong iwan natin, malinis. Oo nga, no? Doon sa nilipasan namin, mahaba-habang linisan yan. So, unahin na natin yung basement. Iniwan na namin to. Yung Eco B. Sige, babe. Ako din, masaya na pa ako eh. Pero ito yung basement natin, guys. Ito yung pinagawa natin. Dati to hindi siya developed. Nagawa lang natin to. Ayan. So, dito yung laundry area. Tapos, doon yung aming electrical panel. Tapos, meron siyang konting space dito. Parang blank space lang yan. Dito yung isang bedroom. Yan. Small bedroom lang siya. Tapos meron na siyang closet. Okay. Tapos dito yung furnace. Yung furnace natin. Wala nang laman. Dati imbakan namin to guys. Dito kami nag-i-imbak ng mga gamit. Yan. Tapos ito yung isang den. Okay. Ayan natin yung ilaw. So, ito naman yung washroom dito sa baba. Oh, sorry. Mali na open natin. Yan yung washroom natin sa baba. Maliit lang to kasi pinagkasya lang din namin yung size. Pero ito standard 35 by 35 to. Tama ba? 35 yata yan o 30. So, yan yung basement guys. Okay? So, check na tayo ngayon. Si Den, pagod na rin si Den eh. Beb, where are you? Pagod ka na? Saan ka mo po? Diyan na. Okay. So, ito. Punta tayo sa taas. Beb, taas na kami ah. Okay. Pag akyat mo dito guys, merong 3 rooms ito. So, ito yung full bath ng shared. Right? Shared bath yan. Tapos ito yung primary. Dito kami ni Dayan before. Yan. Diyan kami. So, hindi nyo pala nakita. Pero meron basically dito yung bed namin. Tapos nandito yung computer tables namin. Tapos may ensuite din kami guys. Ito. Yun. Yung ensuite natin. No? Kaya medyo maganda na komportable tumira kasi meron siyang ensuite. Kasi ito yung walk-in closet namin. Yun. And then dito merong linen area. Tapos may konting storage dito dati si Model. Ito yung kwarto ng Edsel. Tingin sa playground yan. Ganda. Laki din yung closets nila dito. Yan.
So, tumira kami dito guys for 2 years. Eksaktong 2 years actually. Nung May 26. Tapos nabenta namin siya nung May 30. Ano, June 2 pa lang namin siya mabibenta. So, yan. Yan lang naman yung bahay. So, yan lang naman yung bahay guys. So, nabenta na natin siya. Fully moved out na kami. Ang ginagawa namin ngayon, doon naman kami sa bagong bahay, nag-aayos. Kaya ang sakit ng katawan. Ito. Sa lawn pass, ang kabilaan. Sakit kasi eh. So, ito na yung bahay guys, no? Basically, nabenta namin siya for 397,700 basically. Pero nilist namin siya ng 409,900. So, ang counter nung una is 395 hanggang sa nagsettle sa 398. Tapos nung nag-inspection, nagbigay kami ng $300 credit. Kaya naging 3,977. Para yun sa ano, sa stove. Sa stove na kasi sira. may isang hindi gumagana na. No? Yes, yung isang element kasi hindi na gumagana talaga. Kaya So expected na rin talaga namin yun. Kasi hindi talaga gumagana. Yes, hindi talaga gumagana. And we were thinking before na palitan siya or ibenta na lang siya as is, tapos magbigay na lang ng credit afterwards, right? So, yun yung ginawa namin. Nagbigay na lang kami ng credit. Okay naman si buyer natin. Okay din naman sa side namin. And then, yun nga, 397,900. Nabili natin siya for 342,000 before. Pero kasi napagawa tayo ng basement. So, pinadevelop natin siya for 20,000 dun sa basement development natin. 20,000 plus change sa basement development natin. Tapos ngayon, 2 years after that, 397. So, ayan, doon yung naikwenta siguro yung yung equity, kung merong equity. And nag-payout penalty kami, I think, nasa 4,000 to 5,000. Nakalimutan ko yung eksakto, pero nasa gitna ng 4 tsaka 5. Yun yung payout penalty. So, basically, yung payout penalty kasi, yun yung babayaran mo pag hindi mo tinapos yung mortgage. Right? So, since brinake namin siya, 2 years pa lang kami, and naka 3-year fix tayo, binayaran natin. Yeah, 3-year fix tayo. Sana lang pala, 1 year pa, kung 1 year pa sana, hindi Wala natin sana. babayaran yung 4,000 to 5,000. Yun. Pero yun nga, hindi mo din alam after 1 year. Oh, pero feeling ko mahirap na magbenta ngayon. Kasi Yes, ang hirap, no? Kasi madami na ding parang Listing. listing. Tapos Yes. parang umuwi pa yung mga ibang. Yung ibang mga international students, ganyan, workers, umuwi sila, nahirapan mag-PR. So basically, di ba, parang pinapababa ng IRCC or ng Canada yung immigrants to sa Canada. So lumiliit yung demand for a new house. Kaya ang hirap din namin kaya nabenta to. Ilang beses na siguro namin ito masasabi, pero isa lang yung nag-viewing sa loob ng 3 weeks dito sa property namin. And luckily, siya na rin yung bumili ng property namin. Kasi kung isa-search nyo guys dito sa amin, no, sa realtor.ca or sa kung saang platform man kayo nagsa-search ng listing, no, ang alam po nasa 11 pa yung for sale dito sa compound namin. And mind you guys, this compound, hindi naman siya ganun kalakihan. And the fact na 11 yung nakalist, doon mo makikita na, okay, maraming gusto magbenta pero walang bumibili. And some of those na nasa market, more than 1 month, more than 2 months na, yung iba 3 months na. Right? Kasi yung isa doon sa may tabi ng basurahan, parang 1 month or 2 months na siyang nakalist nung nag-list kami. So, hanggang ngayon, nabenta na namin lahat-lahat. Naka-open house pa rin siya every week end na nag-open house siya. So yun, no, nakikita natin yung konting change or shift ng market from a buyer's market to a seller's market. Like, a year or 2 years ago, buyer's market talaga eh. Alala ko dati, di ba, parang magkano lang to? 328 or 330 yung ano niya. Tapos nag-offer kami above selling price or above asking price. Nag 342 kami. So, 12,000 over asking kami before. Within just the 2 years, medyo nag-accumulate naman or nag-appreciate naman yung value kahit papano. No? Pero, don't expect na ganun lagi yung case. Kasi meron, isipin na lang natin, last year may nakabili dito, 435. Ay, oo, yung ano, no? Yung pinakamataas, di ba? Yung isang kapitbahay natin. Dito lang na area, 435. Pero ngayon, pag ibibenta niyo yon, most likely palugi. Lugi na siya. Right? So, yun lang naman. Ang sa real estate kasi, it's not always going to, go up.
there's always a downturn, pero mas malaki talaga yung upside niya. Parang stock market lang din. It goes up, tas magbabounce back ng konti, then goes up ulit, tas pull back, tas bounce ulit. Ganun lang naman ang buhay. Kahit dapat sa atin, di ba? Nag-start tayo, wala tayong alam. Kaya mag-aaral, may alam ka. Tapos may mga failures ka, may pagsubok, bababa ka, tapos aakyat ka ulit, babounce back ka. Kaya lang naman buhay, parang chart lang. Tut, 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 tut. Ganun, diba? Kaya nga eh. So, ayun lang guys, so papatay na kayo ng ilaw. Babe, say goodbye to your first house. Mamimiss ko tong bahay namin. Bye! Bye-bye. So, yun lang muna for today's video guys. Again, this is Edwin from Grace Canada Vlog and this is my wife. Dayan. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And as always guys, we'll see you sa next vlog natin. Bye Tara!